Generally, yun talaga ang forecast nitong uwan. Before landfall or upon landfall, sustain ang intensity nito na super typhoon. But of course, kung may mga changes naman sa takbo at intensity nitong bagyong uwan, kami ay magre-release naman kagad ng information. Bagyong uwan lalo pang lumawak habang papasok ng Philippine Area of Responsibility. Malakas at maraming buhos ng ulan, asahan. I-encourage din natin sila that they go to their, kung saan sila may kamag-anak sa area na maayos pa ang mga bahay, no? They can also do that. But again, we have a window today hanggang Sunday po. Mga residenteng lumikas dahil sa Bagyong Tino, pinayuhang manatili muna sa mga evacuation centers. 9.2 billion pesos na unprogrammed appropriations inilaan umano sa flood control sa Visayas, ayon kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Dapat na ilikas na ang mga residente sa mas ligtas na lugar pagsapit ng araw ng Linggo. Ito ang mahigpit na bilin ng Pangulo sa posibleng pagpasok ng malakas na bagyo. Unsod ng lawak nito, mararamdaman din ang epekto ng bagyo sa Visayas Region, maging sa National Capital Region. Ito ang balita ni Benedict Samson. Kung magsusukot tayo ng around 700 km, apektado pa rin itong part ng Visayas at itong Southern Luzon area. So, kaya nga lagi natin pinapaalala, huwag po tayo mag-concentrate na ang maapektuhan lang ay yung nasa sentro, yung mismong track ng bagyo. Lalong lumalawak ang bagyong uwan habang palapit ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng bukas ng gabi ay maramdaman na ang epekto nito sa ilang bahagi ng bansa, partikular sa Bicol Region. Yung rainfall maps naman na ito ay base sa current position. Alam naman natin ang forecast. Mas magiging more accurate kapag closer na siya. No? Kaya every 6 hours we will release this information. At habang magiging malapit, nandiyan ang mga radars and other observational sources ng mga observation na nafi-feed. Of course, with other forecast tools na ginagamit ng Pag-asa. Ayon kay DOST Pag-asa Administrator, Dr. Nathaniel Servando, dahil sa pinangangambahan na umabot sa Super Typhoon Category si Juan, posible ito magdulot ng matinding pinsala sa mga dadaanan ng sentro nito. Generally, yun talaga ang forecast nitong uwan. Before landfall or upon landfall, sustain ang intensity nito na super typhoon. But of course, kung may mga changes naman sa takbo at intensity nitong bagyong uwan, kami ay magre-release naman kagad ng information. But right now, yes, ang projection talagang maabot niya ang super typhoon. Yeah. Ayon pa sa Pag-asa, malawak at maraming ulan na maaaring ibuhos ng bagyong uwan na maaaring umabot sa 200 hanggang 400 mm sa loob ng 24 na oras. Ang tendency, yung malakas na ulan noon, bababa din sa Kabatagan. And then, kung titingnan natin yung movement nito, medyo may kabilisan. So, ang impact na asahan natin, storm surge talaga. Dito sa may eastern coast ng Northern saka Central Luzon, yun po yung paghandaan din natin. Give emphasis din natin ang bulubunduking bahagi ng Sierra Madre at ng Cordillera Mountain Ranges. Kapag nagkaroon ng malalakas na hangin sa taas, posible po na may mga matumba ng mga punong kahoy at yung mga punong kahoy na ito ay bahagyang magbablock sa mga daloy ng tubig. So we anticipate possibility rin ng bahagyang pagdami ng debris sa tubig na maaaring makaapekto rin sa pagdaloy ng tubig, as well as kung dadaanan sila ng tubig na may mga debris, yung impact o yung ragasa kasama ng tubig at ng mga debris na ito ay makakadamage sa dadaanan ng tubig. At dahil sa lawak ng malakas na bagyo, posible ring itaas sa signal number 2 o 3 ang buong Metro Manila.
Kaya naman nagpapaalala ang Pag-asa lalo na sa mga low-lying area sa National Capital Region na magpatupad ng preemptive evacuation o voluntaryo ng lumikas sa mga pamilyang nakatira sa bahaing lugar. Kaugnay nito, naglabas naman ng memorandum ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa mga mall operator. Nakasaad sa naturang memorandum na simula Sabado ng gabi ay nararapat ng buksan ng mga mall ang kanilang parking space para matiyak na may mapagagarahian ng sasakyan ang mga nakatira sa mabababang lugar. Ayon pa sa Pag-asa, maihahalin tulad nila ang papasok na bagyong Uwan sa Super Typhoon Pepito na nalalasa partikular sa Hilagang Luzon noong November 2024. Well, medyo fresh pa yung mga nagdaang bagyo last year, no? Bandang October, November, series of strong typhoons. Isa na doon ang Pepito na kung tingnan natin halos may similarity ang track. So I think Super Typhoon din yon and almost the same areas. So kung ma-recall natin last year, halos i-compare natin yung itong bagyong Uwan to Super Typhoon Pepito last year. Samantala, nagpaalala rin ng Pag-asa na samantalahin na ang pagbiyahe lalo na ng mga magtatawid dagat. Dahil kapag naglabas na sila ng Storm Surge Advisory, ay ipatitigil na ng Philippine Coast Guard ang paglalayag ng mga barko. Dagdag pa ng State Weather Bureau, manatiling nakamonitor sa kanilang official social media accounts at sundin kung ano ang irerekomenda ng mga lokal na pamahalaan kung saan sila residente. Iwasan din na maniwala sa kung ano-anong fake news na nakikita sa social media. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Makakapanayam naman natin ngayon si Ginoong Rueli Rapsing, ang head ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang hapon po, Ginoong Rapsing. Magandang hapon po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay po. At ang Cagayan ay napaka-susceptible po sa flooding. Ano-ano po bang mga bayan at mga barangay nito ang inyong tinututukan sa ngayon at paano ito pinaghahandaan ng inyong pong opisina? Yes po, given yung forecast po ng DOST Pag-asa na maaaring magdulot nga ito ng 400 millimeters of rain, lahat po ng legislative district ng lalawigan ay may highly susceptible to flood. Like sa District 1 po, ang mga barangay ng Santa Gonzaga, Santa Teresa and Bugay, ang pinababantayan po natin dyan. Ang sa District 2 naman, ito yung mga bayan ng Claveria, Sanchez Mira and Pamplona, Abulog, Ballesteros, Alacapan and Apari West ang pinababantayan natin dyan. Yun yung mga nasa Northwest. Dito naman sa District 3, ang pinaka-susceptible po dito ay ang mga bayan po ng Brile, Tuguegarao, Solana, Amulong, Alcala, and also Bagao. And yung preparation po natin, sir, we have recommended during our pre-disaster risk assessment na i-activate yung area command, of which i-cover nung 8 incident management team, the entire province para sa management po nitong event na to. And yung 8 incident management team natin are strategically deployed, taga-4 na municipality kanilang babantayan. So 8 po yung incident management team po ninyo. Ito po ba isasapat, sir, sa lawak po na magiging epekto nitong bagyo kung sakasakali, sir? Sapat po ba ang manpower at resources at kayo po ba ay nangangailangan ng tulong na sa ating national government kung sakasakali po nito, sir? Yes, yung ating incident management team, that for the incident management, but the responding units po ito, we have the Philippine Army, we have the PNP, we have the PFP, the Philippine Coast Guard, and so as the 10 MPLE of the Marines. At the same time, yung mga rescue units po ng mga municipalities natin are responding units as well ng ating incident management team. At the same time, we've also activated our Purok Disaster Brigades and Community Emergency Responders po in every barangay.
Sir, maaga pa lang po, nag-aabiso na nga po yung Pag-asa, nananalasa pa lang itong bagyong Tino, nakikita na ng Pag-asa na mayroong malaking bagyo o malakas na bagyo. No po? Nagkaroon po ba kayo ng pagbabago when it comes to strategy po at sa inyong preparasyon, pati sa response na gagawin po ninyo, sir? Yes, sir. It is only the first time na i-activate natin yung area command, of which may 8 incident management team tayong inactivate to be deployed strategically in the entire province po. And ang deployment plan po natin, instead na yung ating mga uniform personnel are andun sa ating incident command post, may pre-deployment na sila sa kanilang assigned municipalities po. Sir, paano niyo po sinusuyod yung mga bara-barangay bilang paghahanda po, sir, na sila po talaga ay kailangan lumikas na sa ganitong araw? Parang ganun po, sir. Paano po ba yan, sir? Yes, sir. Lalabas lang ng abiso mula sa Office of Civil Defense. Kami po ay nasa red alert status na. Ang aming mga alkalde ay maaari nang mag-conduct ng forced evacuation under the Charlie Emergency Response Protocol po. At nabanggit ko mo kanina, ang bawat barangay po, meron po tayong mga Purok Disaster Brigades at mga community responders kung saan sila po yung nagko-convince ng kanilang mga kapitbahay sa kanilang mga community na pumunta na sa mga ligtas na lugar po. Kung saan multipurpose halls sa mga barangay ang pupuntahan at yung mga municipal gymnasiums naman ang ginagamit natin ng mga evacuation centers po. Ito po ba mga evacuation center nito, sir? Ngayon pa lang po, talagang handa na po ito, sir? We already communicated with the local DRRM officers to assess the assigned evacuation center if it will withstand yung 200 km per hour strength ng wind. Sir, sa lakas po na halimbawa, malakas po talaga yung bagyo. Bukod doon sa tubig ulang dadalhin po nito. Yung linya ng komunikasyon, sir, papaano ito nyo susolusyonan, sir? Halimbawa, itong mga cell site ay talagang hindi nauubra. Yung inyo bang radio communication, sir, ay talagang nauubra dyan sa panahon na yan, sir? Yes, bukod po dun sa telecommunications natin from telco companies, sir, we have established 2 repeater radio network po covering the entire province. Okay po. Sir, huling pananalita na lang po para sa ating po mga kababayan dyan sa Cagayan. Unang-una, panalangin po ang panawagan natin at inyo po namang ginagawang hakbang, sir. Yes po, sa mga kababayan po natin dito sa Cagayan, lalong-lalo dito sa probinsya, kapag kayo po ay puntahan ng inyong mga barangay officials, kayo po ay sumama, dadalhin po kayo sa mas ligtas na lugar. Tayo po ay nasa red alert status na itinaas ng ating Office of Civil Defense at nananawagan po tayo sa lahat ng mga alkalde ng ating lalawigan na mag-impose na at magtatupad na ng forced evacuation under the Charlie Emergency Response Protocol po ng ating organization. Maraming salamat po, Ginoong Roeli Rapsing, ang head ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagsuspindi na ng pasok ang ilang probinsya sa Northern Luzon sa Lunes bilang paghahanda sa Bagyong Uwan. Nagdeklara na ang Baguio City na walang pasok sa lahat ng government offices, all levels sa public and private schools sa November 10, araw po yan ng Lunes. Ang mga bayan naman ng Abulug, Iguig, Tuguegarao at Santa Mercedes sa probinsya ng Cagayan ay wala ring pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan at sa mga eskwelahan. Samantalang sa bayan ng Alakapan, suspendido ang pasok all levels sa public at private schools. Buong probinsya ng Ilocos Norte wala na ring pasok sa gobyerno. Mula naman November 10 hanggang 11 ay suspendido na rin ang klase sa naturang probinsya. Patuloy pong mantabay sa mga anunsyo ng walang pasok dahil sa banta ng Bagyong Uwan. Tiniyak ng Office of Civil Defense o OCD na may sapat silang tauhan para rumisponde sa mga maapektuhan ng pagpasok na bagyo.
Ayon kay OCD Deputy Administrator for Administration, ASEC Bernardo Rafaelito Alejandro IV, mayroong mahigit 30,000 uniform service ang magrerelyebo at nakahanda na sa paparating na bagyo. May sapat na rin anyang family food packs at non-food items na mga galing din sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Opo, in terms of personnel po, doon sa ating mga uniform service, meron pa po tayo naka-standby personnel na umaabot po ng 37,000 na personnel po na hindi pa po nagagamit, no? So pwede pong magrelebo yan, and pinaprepare na rin natin sila para sa parating na bagyo. In terms of relief items naman po, meron tayong on standby from DSWD worth 2.7 billion na stockpile, both family food packs at saka yung non-food items, no, na naka-ready. So kasama na rin dyan yung sa ibang agencies pa like OCD na meron din kaming mga sariling supplies na dinidistribute doon sa affected areas. Hindi pa rin makauwi sa kanilang mga bahay ang mga residenteng nasalanta ng Bagyong Tino sa bayan ng Liloan, Cebu. Sa dami ng evacuees, dinadaing na ng mga ito ang siksikang sitwasyon nila. Ito ang balita ni Lina Giangan. Nakatanggap na kami dito ng almost 500 families. Pero hindi na namin na account yung ilan yung individuals kasi na-busy na kami. Hindi na kami makahinga talaga sa dami na. Umaabot sa mahigit 500 pamilya mula sa Barangay Kotkot at Barangay Hubay, Liloan, Cebu ang nanululuyan pa rin sa Hubay Elementary School. Sa tindi ng pinsala ng nagdaang Bagyong Tino, nagmistulang abandonadong lugar ang mga subdivision sa barangay sa bayan ng Liloan gaya ng Azalea, Garden Bloom, Villa Lara at Colorado kung saan naninirahan ang karamihan sa mga inilikas matapos ang lagpas taong baha. Tumambad ang makapal na putik, sira-sirang ari-arian, mga basura, gayon din ang patong-patong na sasakyan at maging patay na mga hayop. Hanggang ngayon ay hindi pa nakapagsasagawa ng clearing operations sa ilang barangay. Nangabaho na mi diri yung saon nga wa may asa mi paingon ani nga way tubig, way suga, nya way kuryente, unya hugaw kaayo dili kasud ang sakyanan, nangabaho na mig maayo ni daghang patay dito nga mga mananap. Bukod sa walang signal sa buong bayan ng Liloan, hindi pa rin naisasaayos ang linya ng kuryente at tubig kaya dumadaing ang mga residente. Wala pa rin silang signal ng komunikasyon. Isa si Kayla Bakuli na na-stranded sa kanilang bubong ng 8 oras bago nakalikas. Umabot kasi sa kanilang bubong ang tubig baha. Sa buong 8 oras, wala silang makain at sagad na ang itataas ng kanilang kinaroroonan. Tumaas ng tumaas and then kinuha na namin yung mga masasalba pa naming gamit like our important papers and then some of our clothes and so on. Nagkita-kita na kami ng mga neighbors ko. And then ang dami pagpunta namin sa taas, ang dami na pala namin nandoon sa mga neighbors namin sa bubong may mga babies and may mga bedridden na mga tao and then ayun kami pagpunta namin sa taas, wala na kaming ibang ginawa kundi magdasal. Isa naman si Wilmar Montevero sa Concerned Citizen na nakapagligtas ng mahigit 100 katao na natrap sa bubong ng kanilang tahanan habang mabilis na tumataas ang tubig baha. Meron naman kaming lubid, saka yung hinintay po namin yung kayak, nahiliran po nila. Pagdating yung kayak, doon na po kami lumusong at papuntang village. So mga ilang tao kayo yung natulungan ninyo? Mahigit 100 ma'am. Mga more than 20 families po ma'am. Nag-uunahan po sila. Yung mga malalaki na po, ginabayan lang po namin sa lubid hanggang sa mga highway po. Malakas po talaga yung current ma'am. Mutong na yan, nagbuyuray min. Sus, nagsunod ang puros mga tigulang, nagdalag mga kuan. Pero wag din sa mina nagit-git ma'am. Bisag sa nilas, nagtiniil na lang ni. Nananawagan ngayon ang mga residente ng Agaran Tulong. Pangunahin na ang pagkain, tubig na may inom at damit na may susuot.
Anila, wala silang naisalbang kahit anong gamit sa pag-alala sa kanilang kaligtasan. Hindi rin nila alam sa ngayon kung ano ang daratnan nila dahil hindi pa sila nakakabalik sa kanilang mga bahay. Ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office bukas sa lahat ng gustong makapag-charge sa kanilang cellphone, power banks, electric fan at rechargeable light ng mga apektadong residente. Lina Gyangan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inatasan ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang lahat ng mga ahensya sa ilalim ng Department of Transportation na maghanda sa paparating na pinangangambahang bagyong Uwan. Kabilang sa pinasisiguro ng kalihim ay ang mga pasilidad gaya ng airport, seaport, riles ng tren at passenger terminal, lalo na sa mga lugar na dadaanan ng bagyo. Pinagde-deploy din ng DOTR ang LTO, LTFRB at PCG ng mga bus, truck at vessel upang magamit sa evacuation at relief operations. Ayon kay Acting Secretary Lopez, binilina na rin niya ang Toll Regulatory Board na pansamantalang suspindihin ang pangongolekta ng toll sa mga sasakyan na ginagamit sa relief operations. Sa isang payag, sinabi ni Acting Secretary Lopez na nararapat na nakahanda ang transportation sector bago pa man dumating ang bagyo at masiguro ang kapakanan ng mga commuter na masa-stranded dahil sa sama ng panahon. Pinaalalahanan din ni Lopez ang mga airline companies na dapat ay walang sisingiling rebooking fee at karapatan din ng mga pasahero na humingi ng full refund dahil sa nakanselang flights. Nasa 9.2 billion pesos umano na halaga ng pondo mula sa unprogrammed appropriations ang inilaan para sa flood control projects sa Visayas. Pero pumalya umano ang mga itong proteksyonan ng mga mamamayan sa matinding epekto ng Bagyong Tino. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Mayroong 115 flood control projects na nagkakahalaga ng 9.2 billion pesos mula sa unprogrammed appropriations ang inilaan sa Visayas mula 2023 hanggang 2024. Ito ang inihayag ni House Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa gitna ng malawakang pinsalang idinulot ng Bagyong Tino sa Cebu, Negros Oriental at Negros Occidental. Sa ulat ng kongresista, pinakamarami ang flood control project sa Cebu na nasa 102 ang bilang at nagkakahalaga ng 8.43 billion pesos. Tatlo naman sa Negros Oriental na nagkakahalaga ng 145 million pesos. Samantalang 10 proyekto naman sa Negros Occidental na may katumbas na 630 million pesos. Ayon kay Representative Tino, direktang accountable dito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kailangan itong ipaliwanag kung bakit hindi naging maayos ang mga proyektong ito. Nanawagan din ang kongresista ng investigasyon at pagtatanggal ng unprogrammed appropriations o UA. Anya, itinuturing ang UA na pondo para sa katiwalian at responsable sa pagkamatay at malawakang pinsala sa Cebu at iba pang mga lugar na sinalanta. Samantala sa pagbabalik sesyon naman ng Kongreso sa November 10, kabilang sa panukalang batas na iahain ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang nature-based solutions kontra climate change. Sa gitna ito ng patinding epekto ng mga kalamidad sa bansa, tumutukoy ang nature-based solutions sa mga paraan ng pangalaga at paggamit sa kalikasan upang masolusyonan ang mga problema sa kapaligiran at mapabuti ang buhay ng mga tao at iba pang nilalang. Sa panahong ito, now more than ever, ito nangyayari sa ating mga bansa. This calls us to make structural changes, particularly pagdating sa mga nature-based solutions. Kinakailangan sa lalo madaling panahon, ipasa ang mga panukalang batas na ito para i-mitigate yung impact ng climate change sa ating bansa. Aminado naman ng kongresista para maipasa ang mga ganitong panukala nangangailangan ng maigting na political will. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hihilingin ng ilang grupo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubuo ng Truth Commission. Ito ay upang imbestigahan ang War on Drugs campaign ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inilahad din ng multi-sectoral groups ang umano'y korupsyon sa kampanyang ito. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Alam natin, nitong mga nagdaang mga linggo, nakatutok ang ating pansin sa korupsyon.
Pero may isang aspeto ang korupsyon na hindi pa gaanong iniimbestigahan. At ito ay ang koneksyon ng korupsyon sa pagpatay. Nais pa imbestigahan ng multi-sectoral groups ang mga korupsyon at krimen sa War on Drugs campaign. Partikular ito sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung kailan nila lumaganap ang pagpatay. Paliwanag ni Cardinal Pablo Ambo David, ilang taon nang nakalilipas ang krimen ngunit hindi pa rin natutuldukan ang issue. Wala rin anyang nangyari maging sa mga pagdinig sa Kongreso, partikular na ang House Joint Quadruple Committee na layon lang ay in aid of legislation. Kaya nais nila na sumulat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay nito. So, ito pong aking liham ay isang petisyon addressed to the President for the creation of a Truth Commission. Truth Commission to investigate yung mga pangyayaring karumal-dumal na hanggang ngayon hindi nabibigyan ng closure. Hangad ng mga grupo na aminin, pagsisihan at panagutan ng mga sangkot ang kanilang mga krimen sa War on Drugs campaign. Gayon din ang pagre-repaso ng mga kaso ng mga Death Under Investigation o DUI, pagbabayad puri sa mga pamilya ng mga biktima at mga reforma para hindi na ito maulit. Binigyan din ng mga grupo ang umano'y korupsyon na ginamit sa kampanya kontra iligal na droga. Partikular na dito ang aniyay paid assassins o death squad na mga mamamatay tao na kailangang gantimpalaan para isagawa ang kanilang krimen. So all of it was really an organized criminal activity funded by government. Yun po ang ibig kong sana ay mabigyan din ng pansin. Dahil masyado tayo nakatutok lang sa infrastructure corruption. Marami pong klaseng corruption at ang korupsyon nakamamatay. Asher Kadapang Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinalalawak na Department of Migrant Workers ang kanilang mga programa upang maabot ang mas maraming overseas Filipino workers. Ito naman ang sinamantala ng mga dati nang nakapag-abroad na gustong makipagsapalaran muli sa ibang bansa. Ito ang balita ni Jed Naresina. Ex-OFW. 3 years ago po umuwi ako. Pero ako po kasi repatriation ako na. Kaya try ako uli, baka makabalik. Nagbabaka sakaling makapag-abroad muli ang ilang dating overseas Filipino workers dahil na rin sa hirap ng buhay sa Pilipinas. Gaya na lamang ni Venus na 7 taong ding nagtrabaho sa ibang bansa bilang assistant teacher. Aniya lumalaki na ang gastusin nila, lalo na't ngayon ay parehong nasa high school ang kanyang 2 anak. At bilang single parent, nagnanais siyang kumita ng mas malaki, kaya hindi na niya pinalagpas ang oportunidad na sumubok mag-apply muli sa ibang bansa. Malaking tulong po kasi po tulad ngayon, mahirap ng buhay. Maraming struggle din ang buhay sa Pilipinas. Kaya sa mga katulad namin na matagal nag-abroad, di naman din po kami sanay sa Pilipinas na malagi ng matagal. Sa abroad po kami. Malaking opportunity po na makalis po kami para sa pamilya namin. Lalo na po ako, single mom po kasi ako. Kaya kailangan mo lang. Target ni Venus na makabalik sa dating industriya ang kanyang pinasukan. Ngunit kung hindi papalarin, ay kahit anong trabaho ay handa niyang tanggapin basta sa ibang bansa. Pinansyal na pangangailangan din ang dahilan ni Raymond sa kanyang muling pagsubok na makipagsapalaran sa abroad. Sa 6 na taon niyang pagtatrabaho noon sa Middle East bilang warehouse worker, hindi maikakaila na mas malaki ang kita kumpara rito sa bansa. Yung sa sahod, malaki kasi pasahod dun eh. Compare mo rito sa Pilipinas eh. Hindi mo talaga maano. Kahit nga yung mga manager dito, minsan pupunta rin sa ibang bansa eh. Diba? Dahil mas malaki talaga ang ano ron. Mas malaki pinapasahod ng mga company. Nais niya muling sumubok ng mga ibang bansa dahil lumalaki na ang gastos ng kanilang pamilya sa paglaki rin ng kanyang mga anak. Kaya kaugnay nito, isa sa inisyatibong sinimula ng Department of Migrant Workers ay ang pagkakaroon ng OFW Serbisyo Caravan.
Ito ang kauna-unahang OFW Serbisyo Caravan sa National Capital Region. Ayon sa DMW, isa sa layo nito ay direktang dalhin ang mga pangunahing serbisyo ng gobyerno sa mga OFW at kanilang mga pamilya. Bukod dito, nais din ng ahensya na gawing mas madali at abot kamay ang mga serbisyo ng gobyerno para sa mga OFW, lalo na sa mga lugar na malayo sa mga pangunahing opisina ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA at iba pang ahensya. Minsan nakakausap nila mga recruiters na yung pala mga illegal recruiter na sila, hindi sila yung tama na sumusunod sa ating mga alituntunin. Kaya isa yon sa pinaka-importanteng programa, no? Imbes na maging biktima sila ng isang recruiter at trafficker, yung mga programa ng ating mga ahensya, yun na po ang dadalhin natin at na makita nila yung regular pathways for labor migration. Nais ng DMW na palawakin pa ang aktibidad sa bansa upang matulungan ang mas maraming Pilipino na nagnanais magtrabaho abroad o kaya naman ang mga OFW at kanilang mga pamilyang naiwan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Mariel Latoza mula sa Perth, Australia. Magandang hapon sa inyo dyan sa Pilipinas, Monica. Sa gitna ng tumitinding epekto ng climate change, muling nagtipon sa Belém, Brazil ang mga pinuno ng iba't ibang bansa upang buhayin ang panawagan ng pagkakaisa para pangalagaan ang kalikasan. Sa pulong, tinalakay ang iba't ibang suliraning kinakaharap ng mundo gaya ng pagtaas ng global temperature, kakulangan sa climate finance at patuloy na paggamit ng fossil fuels. Ilang leader din ang nagpahayag ng pagdismaya sa tila pagsasawalang bahala ng ilang malalaking bansa gaya ng Estados Unidos sa lumalalang problema sa kalikasan. Ito ang balita ni James Hilario. The challenge is immense, but the choices are clear. No one can bargain with physics, but we can choose to lead or be led to ruin. Choose to make Belém the turning point, stand with science, stand for justice, stand for future generations. Magkaisa para masolusyonan ang patuloy na pagtaas ng temperatura ng mundo. Ito ang panawagan ni United Nations Secretary General Antonio Guterres sa mga leader ng iba't ibang bansa sa isinagawang COP30 sa Brazil. Ayon sa UN, ang taong 2025 ay maaring maging pinakamainit sa kasaysayan, kaya't nanawagan ito ng mas mabilis at konkretong hakbang laban sa paggamit ng fossil fuels at sa pagkasira ng kalikasan. Ang COP30 o Conference of the Parties ay taunang pagtitipon ng mga bansang lumagda sa Paris Agreement. Layunin nitong tukuyin ng mga pulisiya at pondo para mapababa ang greenhouse gas emissions at tulungan ang mga bansang higit na apektado ng climate change. Ngayong taon, mahigit 170 bansa ang may kinatawan sa pagpupulong kabilang ang United Kingdom, France, China, India at mga kasaping bansa ng European Union. Sa kanyang talumpati, nagbabala si Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva na malapit nang dumating ang mundo sa punto ng kawalan ng pag-asa para maiwasan ang mga sakunang dulot ng climate change. Pinuna rin nito ang mga pwersang nagpapakalat ng maling impormasyon na anya ay nagpapalala ng sitwasyon at nagpapalaki ng problema. Forças extremistas fabricam inverdades para obter ganhos eleitorais e aprisionar as gerações futuras a modelo ultrapassado que perpetua disparidades sociais e econômicas e degradação ambiental. Ayon kay Lula, layon ng Brazil na gamitin ang COP30 bilang pagkakataon para tulungan ang mga bansang hindi kayang magtayo ng mga depensa laban sa kalamidad. Maglulunsad din ito ng bagong Rainforest Conservation Fund upang ipakita na mananatiling prioridad ng bansa ang pangangalaga sa Amazon. Samantala, nanindigan naman si French President Emmanuel Macron na dapat manatiling matatag ang pagkakaisa ng mundo sa halip na pairali ng politika at ideolohiya. La désinformation climatique fait aujourd'hui peser une menace sur nos démocraties, sur l'agenda de Paris et donc sur notre sécurité collective. C'est pourquoi, je le redis ici avec force, nous devons soutenir la science libre indépendante.
Dumalo rin sa pagpupulong sina UK Prime Minister Keir Starmer at Prince William habang nagpadala naman ng mga kinatawan sina Chinese President Xi Jinping at Indian Prime Minister Narendra Modi. Kapansin-pansin naman ang pagiging absent ni US President Donald Trump sa pagpupulong na ayon sa mga eksperto ay malaking suliranin sa mga bansa. Binatikos din ng ilang Latin America leader gaya ni Chile President Gabriel Boric si Trump dahil sa pagtanggi nito sa krisis sa klima. Giit ni Boric ang pagtanggi sa katotohanan na isang hadlang sa pagkilos at naglalagay sa kinabukasan ng planeta sa panganib. Una nang binatikos ni Trump ang panawagan laban sa climate change sa kanyang talumpati sa United Nations noong Setyembre. Ayon kay Trump, ang isyu ng climate change ay ang pinakamalaking panlilinlang sa mundo at iginiit ng mga ipinapataw na parusa ng mga industrialisadong bansa upang bawasan ang polusyon ay isang globalist concept na magdudulot lang ng pinsala sa ekonomiya at lipunan. The entire globalist concept of asking successful industrialized nations to inflict pain on themselves and radically disrupt their entire societies must be rejected completely and totally, and it must be immediate. That's why in America I withdrew from the fake Paris Climate Accord. Ang COP30 ay opisyal na magsisimula sa Lunes, November 10 at inaasahang tatagal hanggang November 21 sa Belém, Brazil. Karaniwan itong lumalagpas sa itinakdang petsa dahil sa mga last-minute negotiation para maabot ang kasunduan. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ni Nancy Pelosi na hindi na siya tatakbo mula sa 2026 elections na hudyat ng pagwawakas ng kanyang mahigit 4 na dekadang karera sa politika. Si Pelosi ay isa sa mga pinakamaimpluwensyang lider ng Democratic Party, kilala sa kanyang mahigpit na pagtutol kay Pangulong Donald Trump at sa pagpapasa ng Affordable Care Act noong panahon ni Barack Obama. Kilala rin siya bilang human rights defender at women's advocate at sa kanyang pamumuno bilang unang babaeng speaker mula 2011 hanggang 2007 hanggang 2011 at 2019 hanggang 2023. Ayon kay Representative Hakeem Jeffries, kasalukuyang leader ng mga Democrats si Nancy Pelosi ay isang makasaysayan at transformative leader na nagbago ng mukha ng Kongreso at nagbigay daan sa mga susunod na henerasyon. Nasunog ang isang lalaki sa Melbourne International Airport matapos magliyab ang power bank sa kanyang bulsa, dahilan upang magtamo siya ng paso sa binti at mga daliri. Ayon sa mga ulat, nangyari ang insidente sa Qantas Business Lounge nitong Huwebes ng umaga kung saan umusok ang lugar kaya agad na pinalikas ang mahigit 150 individual. Mabilis na tinulungan ng mga staff ang lalaki na makapapasok o na makapasok sa shower bago dumating ang mga paramedic at dinala siya sa ospital sa stable na kondisyon bago tuluyang pinalaya. Patuloy namang nirerepaso ng Qantas ang patakaran nito sa pagdadala ng mga lithium battery at power bank matapos ang serye ng kaparehong insidente sa mga eroplano nitong mga nakaraang buwan. Matinding pinsala ang iniwan ng bagyong Kalmaegi sa inland Vietnam matapos ang paglandfall nito noong ika-6 ng Nobyembre. Libo-libong residente ang naapektuhan, daan-daang kababayan o kabahayan ang nasira at patuloy ang panawagan para sa agarang tulong mula sa gobyerno at mga humanitarian groups. Ito ang balita ni Axis Salem. Tumama sa Kalmaegi sa central coast ng Vietnam na may lakas na hangin na umabot sa 149 km per hour, dila ng malawakang pagkasira sa mga komunidad sa lugar. Mahigit 260,000 katao ang inilikas mula sa lalawigan ng Quang Nam, Quang Ngai at Kon Tum dahil sa banta ng pagbaha at landslide. Anim na paliparan ang pansamantalang isinara, daan-daang flights ang kinansila at libo-libong pasahero ang na-stranded. Ayon sa mga ulat, ang mga alon sa baybayin ay umabot sa 10 metro dahilan ng pagkasira ng mga daungan at bangkang pangisda. Nagkaroon ng sudden power outage at katahimikan bago yung malakas na hangin at ulan. Tapos bumaha agad sa mga kalsada, naglabas na po ng evacuation warnings din na nagdulot ng takot at matinding pag-aalala sa pamilya. Dito ko lang naranasan yung ganyang kalakas na bagyo, sobrang nakakatakot talaga.
Maraming barangay ang hindi pa rin maabot ng rescue teams dahil sa mga sirang tulay at putik na bumara sa mga daan. Sa kabila ng pinsala, patuloy ang pagkilos ng mga volunteers at organisasyon upang maihatid ang tulong sa mga pinakaapektadong lugar. Samantala, naglabas ng panawagan ang lokal na pamahalaan para sa karagdagang relief goods, gamot at rescue equipment. Axis Salem, UNTV News and Rescue, Ho Chi Minh City, Vietnam. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Perth, Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Nahuli ng mga tauhan ng Task Force Limbas ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang 6 na van na namamasada mula sa Pasay City patungo sa mga kalapit na probinsya. Ayon kay HPG spokesperson, Police Lieutenant Nadim Malang, agad ding na-impound ang 6 na van matapos na mapatunayan na walang prangkisa ang mga ito. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Meron po kasi tayong tip na nakuha sa ating po mga different transport group na meron pong allegedly na grupo rin or mga individual na gumagamit nga po nito pong mga sakyan or mga kolorum na sakyan na pinangbabiyahe. At ang biyahe po nito from Manila or Pasay going to Southern Luzon area or even nga dito sa Cavite, Dasmariñas, and any part nga sa Southern Luzon. Namamayagpag pa rin ang operasyon ng mga kolorum na van sa Metro Manila. Kaya sorpresang pinuntahan ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang isa sa terminal nito sa Pasay City. Ang biyahe ng mga van mula Pasay City patungo sa mga kalapit na probinsya palabas ng Metro Manila. Ayon kay PNP Highway Patrol Group spokesperson, Police Lieutenant Nadim Malang, nabisto nila ang operasyon ng mga ito dahil sa sumbong ng mga lehitimong driver at operator ng utility vehicles. Malaking kalugihan din sa parte rin talagang mga kababayan natin talagang nagpa-franchise LTFRB. At hindi rin po ito talaga din maganda sa part din po talaga ng mga kasamahan or mga operator po natin na talagang may franchise. Kasi nga, they are well regulated by the LTFRB at itong mga taong ito or itong mga violator na to ay hindi nagpapakundangan sa mga kababayan talaga natin nga na nabanggit natin kanina na lumalaban talaga ng patas. Sa naturang operasyon, 6 na kolorum van ang nahuli sa akto na mamamasada. Ang mga sasakyang nahuli agad na na-impound sa Land Transportation Office o LTO. Yung dalawang violator po or driver po na nahuli po natin, no, ang mga violators po natin ay nasa edad po ng 27 to 55 years old. Ito pong 6 po na violators po natin. Dalawa po ron, ang sabi ay nahihirapan daw sila na una magkaroon ng puhunan para makakuha ng prangkisa dito nga po sa LTFRB. But marami naman ding mga hakbangin or tulong ang mga kasama natin sa LTFRB or ang agency po nga po ng LTFRB para makapag-franchise po or magkaroon sila ng prangkisa na para makapag-operate. Ayon sa HPG, lubhang delikado ang pagtangkilik sa mga walang prangkisang sasakyan. Napakadelikado po na tangkilikin po ito ng ating po mga kababayan. Gayong sa usaping insurance, napakaalanganin po nito sa part din po ng ating po mga passengers and even yung talagang registered owner ng mga sasakyan. Ikalawa, syempre dahil hindi ito regulated at hindi po ito talaga namomonitor ng LTFRB dahil nga ito po no ay walang mga prangkisa, hindi sila natuturuan ng maayos kung ano ba yung tamang safetyness na paano nila i-handle yung ating pong mga pasahero. Kaugnay nito, tinitingnan na rin daw ng HPG ang iba pang kolorum na van na bumabiyahe hindi lamang sa Luzon, kundi maging sa Visayas at Mindanao. Meron na rin po tayong impormasyon para po dyan at pinapaalalahanan po ulit sila ng ating pong Director HPG na talagang hindi po sila tutulugan ng Oplan or ng ating pong Task Force Limbas. Ito na pong unang pasiglab or una pong warning ng PNP Highway Patrol Group. Kung hindi po sila titigil or hindi po sila magpaparegulate sa LTFRB, the PNP HPG together with the Land Transportation Office will continue this kind of operation para maubos at hindi na pumaparisan yung ganito pong mga operation.
Nasa 200,000 piso hanggang 2 milyong piso ang multa kapag na-impound ang sasakyan na iligal na namamasada. Habang mahaharap naman sa pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon ang operator nito. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang paghahanda ng Bicol Region kaugnay sa magiging epekto ng bagyong tatawaging Uwan. 3 probinsya sa Kabikulan ang sakop ng cone of probability na dadaanan ng bagyo. Kaya patuloy pa rin ang ginagawang paghahanda ng mga lokal na pamahalaan at ng mga residente sa paglapit ng bagyong Uwan sa rehiyon. Ito ang balita ni Ryan Salatandol. Live! Ryan, ano bang mga probinsya sa Bicol ang unang makakaramdam ng epekto ng bagyong tatawaging Uwan? Yes, June, magandang gabi. Unang ang makakaramdam nitong epekto ng bagyong Uwan ang mga nasa probinsya ng Catanduanes, Camarines Sur at dadaanan din itong probinsya ng Camarines Norte. Yun dahil sa laki ng papalapit na bagyong Uwan na may tinatayang 720 kilometers na radius at 1,400 hanggang 1,450 kilometers na diameter pasok sa apektadong lugar ang ilang probinsya sa Bicol Region, kabilang ang Catanduanes, Camarines Norte at Camarines Sur. Inaasahan dito ang malalakas na hangin at matinding pag-ulan. Bilang paghahanda, itinaas na ng Office of Civil Defense Region 5 ang Red Alert status upang maagang makapag-deploy ng mga response team sa iba't ibang lugar sa Kabikulan. Which means na naka-highest level of coordination na po tayo. And ito rin po ang basis ng iba't ibang response agencies para sa kanilang mga alert status. Sa Camarines Sur, nakataas na rin ang Red Alert status ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Aktibo na ang 24/7 Emergency Operations Center at isinasagawa na ang pre-disaster risk assessment. Maaari nang ipatupad ang preemptive o force evacuation kapag kinakailangan. Yung ating mga regional response assets ay on standby na po, specifically from the response agencies and the uniformed personnel para in case na may LGU na mga kailangan ng augmentation ay agad po nating maipapadala. Nakahanda na rin ang probinsya sa pag-deploy ng mga resources sa mga staging areas sa Sipocot, Pamplona, Capitol Complex sa Pili, Tigaon at Rinconada. Naglabas naman ng advisory ang Land Transportation Office Region 5 na iwasan muna ang non-essential travels papuntang Masbate, Catanduanes at Visayas upang hindi ma-stranded. May advisory na rin po si LTO regarding the discourage sa mga babiyahe po papunta po sa Visayas and sa island provinces kasi may possibility po na baka tomorrow ay meron na pong TCWS po sa Kabikulan na kung saan pwedeng magdulot po ito ng mga stranded passengers. Ang Department of Social Welfare and Development naghahanda na sa pamamagitan ng relief goods. May nakahanda ng 196,217 family food packs at 20,319 non-food items sa buong rehiyon. Inaasahang magsisimula ng maramdaman bukas ang epekto ng bagyong Uwan sa Kabikulan. June, dahil nga dito sa inaasahang mararamdaman na ang epekto ng bagyong Uwan dito sa Camarines Sur bukas, ay naglabas na ng memorandum si Governor El Rey Villapuerte upang magkaroon na ng forced evacuation sa lahat ng mga flood-prone area at landslide-prone area dito sa probinsya ng Camarines Sur. Dahil inaasahan dun na nasa 100 to 200 millimeters ang ibubuhos na ulan nitong bagyong Uwan simula bukas hanggang sa Lunes. At yan muna ang latest live mula dito sa probinsya ng Camarines Sur. Balik sa iyo, Julie. Saan mga lugar ba dadalhin itong mga magiging evacuee sakasakali na magkaroon ng pagbaha
Natatandaan mo yun na Ryan, nung mga taon doon sa Naga, malaki yung naging pagbaha dyan. So nakahanda na ba itong mga pupuntahan ng mga tao kung sakasakaling ganun ng senaryo? Yes, Jude, meron nang itinalaga ng mga evacuation centers ang mga lokal na pamahalaan dito sa Camarines Sur na nung mga nakaraang taon na pagbaha ay mga binaha hindi na doon dadalhin. Bukod na doon sa mga lugar na yon ay meron ng pagdadalhan ng mga evacuees kagaya ng mga paaralan na hindi binaha ng mga nakaraang pagbagyo o partikular doon sa bagyong Christine. Dito sa Luzon, Ryan, ngayon pa lang may suspension na ng klase sa araw ng Lunes. Diyan ba sa Kabikulan, doon sa sinasabi mong 3 probinsya, may gano'n na rin anunsyo na suspension ng klase sa Lunes? Yes, June, kanina pa lamang ay wala nang pasok sa ilang mga bayan sa probinsya ng Albay at maging dito sa Camarines Sur, half day na lang yung naging pasok. Ito, June, ay in preparation na din para makapaghanda yung mga mag-aaral, yung mga guro at yung mga LGU employees sa kanilang mga tahanan at sa kanilang mga gamit. Mabigyan sila ng panahon upang makapaghanda dito sa paparating na bagyong Uwan. May mga balita ka na ba doon sa mga kaibigan natin sa Catanduanes kung paano sila naghahanda? June, makikibalita tayo doon sa lokal na pamahalaan ng Catanduanes para malaman din natin itong ginagawang paghahanda. Lalo't higit sila yung unang tatamaan o sila yung unang mahagip nitong radius ng bagyong Uwan, June. Kasi malamang niyan ngayon pa lang bumabalik na sa alaala ng mga taga-Catanduanes yung bagyong Ulysses, di ba? Yung bagyong Rolly noong 2020, Ryan. Oo, June, sigurado naghahanda na din itong mga kababayan natin sa Catanduanes dahil kung makikita natin yung track ng bagyong ito ay hindi naman direkta, bagamat hindi naman siya direkta, pero napakalaki nitong posibilidad na maapektuhan ang probinsya ng Catanduanes. Kaya alam natin na nakahanda na din o maghahanda na din itong ating mga kababayan sa probinsya ng Catanduanes. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Pinuntahan ni Pangulong Marcos Jr. ang Tiltilon Elementary School sa Liloan, Cebu ngayong araw. Sa kanyang pag-inspeksyon, nakita ng Pangulo ang 23 silid-aralan na tuluyang nasira. Mahigit 100 pamilya naman ang nadatna ni PBBM mula sa Barangay Kutkot, ang pansamantalang nanunuluyan sa katabing evacuation center. Tiniyak ni Pangulong Marcos ang patuloy na pagbibigay ng tulong ng pamahalaan. Magbibigay rin anya ng financial assistance para sa pagpapatayo ng mga nasirang tahanan. Ayon sa Pangulo, pinaplano na rin ang relocation ng mga pamilyang nakatira sa no-build zone. Later on, patuloy naman ang tulong kasi meron tayo mga i-relocate kasi marami sa naging biktima ay nasa no-build zone. At nakapagpatayo sila ng bahay doon sa no-build zone. Kaya't kailangan silang i-relocate. So yun din, isa pa yun ginagawa namin. Napag-usapan namin ng mga local government units dito sa Cebu to include the provinces, the municipalities and the cities, ay pinag-usapan namin kung paano, saan natin ilalagay dahil umaasa kami sa LGU para makahanap ng lupa, paglalagyan ng mga i-relocate. Nagalok ng tulong ang ibang mga bansa sa Pilipinas kasunod ng pananalasa ng Bagyong Tino. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng Department of Foreign Affairs, nagpasalamat ang ahensya sa international community na nag-alok at nangako ng humanitarian assistance sa Pilipinas para sa relief at recovery operations sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Tino, lalo na sa Cebu. Partikular na tinukoy ng DFA ang pagpapadala ng 120 Timorese engineers at firefighters mula sa Timor-Leste, ang pinakabagong miyembro na ASEAN na tutulong sa paglilinis at rehabilitasyon sa mga apektadong lugar. Ang Estados Unidos at iba pang foreign governments tulad ng Canada, Australia at Japan ay nagpahayag na rin ng kahandaan na tumulong. Nagtaas na ng red alert status ang National Disaster Risk Reduction and Management Council habang pinaiigting ng Office of Civil Defense ang koordinasyon sa mga local government unit
bilang paghahanda sa posibleng pananalasan ng bagyong Uwan. Sa Visayas, hindi muna pinababalik ng OCD ang mga lumikas sa evacuation center dahil sa nagdaang bagyong Tino bilang pag-iingat sa banta ng paparating na bagyo. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. But we are urging everyone, including our local government units, to implement na po yung ating mga preemptive or preparatory activities, no, in preparation dito sa possible impact nitong U1. Pinaghahanda na ng Office of Civil Defense ang mga lugar na posibleng tamaan ng bagyong Uwan. Kabilang sa mga areas of concern ang Northern Luzon, Cordillera Administrative Region, Regions 1, 2, 3, Metro Manila, Calabarzon hanggang Bicol. Ngunit kung bababa pa ang bagyo, posibleng umabot pa ng Region 6, 7 at 8. Inaasahang magdadala ang parating na bagyo ng malalakas na hangin, malakas na pag-ulan at storm surge na posibleng magdudulot ng landslide at malawakang pagbaha. Pinapayuan din ang mga nakatirang malapit sa mga dalang pasigan. Inilabot ng mababang lugar na agad magsaluhan ng kinakailangang pag-iingat upang maiwasan ang pangalan. Kaya naman inabisuhan na ang mga local government unit na magsagawa na ng preemptive evacuation hanggang Linggo bago tuluyang maglandfall ang bagyo. Kasi super typhoon ang description, no? So napakalakas ng hangin yan as pati gustiness, no? As high as 250 kilometers per hour yan. But ang isa pang challenge dito is yung ulan, no? Torrential to heavy rains ang forecast ng Pag-asa, lalo na yung areas ng Northern Luzon, no? So yung Cagayan, Isabela area, and then Cordillera areas, no? So kaya we are really preparing dito yung ating community, dapat ma-aware sila na talagang possible po na magkaroon ng floodings and landslides, no? Sa mga areas na ito. Sa lawak ng bagyo aabot mula Batanes hanggang Bohol o 1,400 kilometer na diametro ang posibleng maapektuhan nito. Posibleng maapektuhan din ang signal ng telepono, internet at supply ng kuryente. Again, this severe weather will bring widespread impact or effect, no? Dito sa mga areas na dadaanan at kasama doon sa kanyang rain band. So our NDRIMC is in full force at naka-red alert na po kami starting today, and we are urging our local government units to implement hanggang Sunday ang kanilang mga preemptive evacuation. That includes mandatory and preemptive evacuations doon sa mga areas na talagang susceptible to floodings and landslides. Sa datos ng Mines and Geoscience Bureau, aabot sa 8,164 na barangay na posibleng maapektuhan ng landslide at pagbaha. Marami sa mga probinsya ang apektado ay saturated dahil sa mga nagdaang pag-ulan, kabilang ang mga barangay sa Leyte, Quezon, Cebu at Palawan. Kaya hindi muna pinapayuhang bumalik sa kanilang mga tahanan ang mga nasalanta ng Bagyong Tino sa Region 7, lalo na kung kikilos pababa ang bagyo. Sabi ng OCD, bukod sa evacuation center, hinihikayat din nilang lumikas sa mga kaanak na may ligtas na lugar, lalo na ang ating mga kababayang nasira ang kanilang mga bahay. Ini-encourage din natin sila that they go to their kung saan sila may kamag-anak sa area na maayos pa ang mga bahay, no? They can also do that. But again, we have a window today hanggang Sunday po. But we are hoping na tataas na lang itong bagyo, no? Although initially hanggang Bicol lang yung rain bands, but ito nga tinitingnan natin kasi may possibility po siyang bumaba. Pag bumaba po yung bagyo kahit konti ay aabot nga sa Visayas yung ulan. Nasa 5.7 milyong residente ang nasa coastal community. Bagamat hindi naman lahat ay kailangang ilikas, kundi ang mga nasa landslide at flash flood prone area lamang. Sabi ng DSWD, nasa 8.4 milyong pamilya ang posibleng maapektuhan.
Pinakamarami sa Cordillera, Region 1, Region 2, Region 3, Calabarzon, Quezon Province at Region 5. Mayroon nang naka-stockpile na 2.04 milyong family food pack bukod sa mga non-food items na nasa regional warehouse ng DSWD sa mga tatamaan ng Bagyong Uwan. Habang papalapit ang Bagyong Uwan, paalala sa lahat, mag-monitor sa balita, maghanda ng pagkain, tubig at first aid kit para sa 3 hanggang 5 araw. Siguraduhin matibay ang bubong at iwasang lumabas kung hindi naman kailangan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa iba pang balita, tinagurian ng grupong Artikulo 11 na sacrificial lamb o isinakripisyo lamang ang ilang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways na inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na makasuhan. Samantala, ipananukala naman ng grupo na palitan ng ICI ng isang Independent People's Tribunal na hindi administrasyon ang nagtalaga ng mga miyembro. Ito ang balita ni Dante Amento. Kung hindi umabot sa Malacanang ang ating paniningil dito sa korupsyon, talagang partial yung mga small fish, small fry na siyang magiging resulta lamang ng ICI investigation. Sacrificial lamb cosmetic solution. Hindi naniniwala ang grupong Artikulo 11 na talagang papanagutin ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang lahat ng mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Para sa kanila, pakitang tao lang ang investigasyon sa mga sinasabing nasa likod ng korupsyong ito. Maaari ring sacrificial lamb lamang ang mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways na inirekomenda sa Office of the Ombudsman na makasuhan. In-announce na ng ICI early on hanggang salary grade 27 ang pinakamataas na posisyon na tatamaan. Eh di mga DPWH employees lang yon, walang senador, walang congressman. Dagdag pa ng grupo, napakalaki umano ng papel ng Malacanang sa isyu ng katiwalian sa flood control. Ito ay dahil ang Executive Department na pinangungunahan ng Pangulo ang gumawa ng National Expenditure Program o NEP. Lahat ng sangkot ay dapat managot. Pag siningil natin si Marcos, otomatiko dapat singilin rin si Duterte. Dapat din singilin ang lahat ng mga kongresista at mga senador. Diyan lang magkakaroon ng tunay na pagsingil sa lahat ng sangkot. Binatikos din nila ang pahayag ng chairman ng ICI na si Andres Reyes na ang kailangan ngayon para sa bansa ay pag-ibig. Ayon sa grupo, ito ay pagpapawalang halaga sa isyu ng korupsyon o katiwalian sa bansa. Sagot naman ng ICI, patuloy ang kanilang pag-iimbestiga at case build-up sa isyu. Sino man ang ituturo ng ebidensya ay isasama ng komisyon sa report at referral nito sa Office of the Ombudsman na makasuhan. Samantala, nais ng grupong Artikulo 11 na palitan na ang ICI at sa halip ay gumawa ng isang Independent People's Tribunal. Ito nila ay bubuuin ng mga kinatawan na pipiliin mismo ng taong bayan at hindi ng pamahalaan. Kabilang nila rito ay mga eksperto sa iba't ibang larangan na titingin sa mga sangay ng gobyerno. Representative that the people themselves elect and experts that the people themselves put in that group or council or tribunal. Sa ilalim anya ng Konstitusyon ng Pilipinas, ang ganap na kapangyarihan at lahat ng autoridad pampamahalaan ay galing sa sambayanan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Kinalampag ng ilang grupo ang harapan ng Office of the Ombudsman kaninang umaga. Panawagan ng mga ito, isama sa isinasagawang investigasyon sa flood control scandal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang balita ni Van Alvarez. Dapat ay isama si Marcos Jr. na iimbestigahan dahil naniniwala kami na si Marcos Jr. ang pangunahing korap dito. Kinalampag
Pinalampag ng Health Alliance for Democracy at iba pang mga militanteng grupo maging mga biktima ng mga kalamidad ang Office of the Ombudsman ngayong araw. Ayon sa mga ito, nagkakaroon umano ng selective justice ang Ombudsman dahil sa kabila ng nasa 3 buwang pag-iimbestiga sa flood control scandal, hindi umaabot sa executive branch ang pagbubusising ito. Anila dapat ring tingnan ng Office of the Ombudsman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil ito ang nag-aaproba ng mga budget bilang pinakamataas na public official sa gobyerno. May nag-uugnay kay Marcos Jr. Siya ang pumirma ng napakalaking pondo para sa flood control project. Hindi kami naniniwala na wala siyang alam kung saan mapupunta itong mga proyektong ito. Giit rin ng mga ito, nababagalan sila sa investigasyon at nangangamba sa posibleng cover-up. Kaya naman bukod kay Pangulong Marcos, hindi rin dapat palagpasin ang mga kaalyado at kamag-anak nito sa gobyerno na nasasangkot din sa flood control scandal. Walang sasantuhin kung si Marcos man yan, si Martin Romualdez man yan, lahat ng mga senador, lahat ng mga kongresista, lahat ng mga engineers na sangkot dito sa korupsyon, dapat lahat sila ay managot sa taong bayan. Samantala, sa kasalukuyan, 4 ng interim and recommendation reports ang naisumite ng Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman. Unang rekomendasyong ipinasa ng ICI ay ang 290 million pesos flood control project sa Oriental Mindoro, kung saan kasama sa pinakakasuhan si resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Pangalawang case recommendation ay para kay Senator Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Zaldico at 3 pang opisyal na sangkot umano sa pagtanggap ng 25 hanggang 30% kickback mula sa mga contractor ng flood control projects. Ikatlong rekomendasyon ay para sa isang proyekto sa Plaridel, Bulacan na sangkot ang district engineers na sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez at iba pang DPWH officials. Pang-apat naman ang isang ghost project sa Bukawi, Bulacan na dawit rin si District Engineer Henry Alcantara at Bryce Hernandez, bukod pa sa iba pang engineers ng DPWH. Mulit-muli naman ang pagtitiyak ng ICI na nagpapatuloy ang kanilang mga investigasyon habang ipinapaubaya naman nila ang tuluyang pagkakaso sa Ombudsman hanggang sa maisampa ito sa Sandigan Bayan at mga kinauukulang regional trial courts. Ito po yung mga maaring responsable at maaring kasuhan, depende po sa investigasyon ng Ombudsman at sa makakalap pa nilang ebidensya sa tulong ng komisyon po. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa man tuluyang nakababangon ang maraming lugar sa Visayas sa pinsalang tinamo sa pananalasa ng Bagyong Tino. Ilang lokal na pamahalaan na sa Luzon ang naghahanda na sa pagdating ng inaasahang super typhoon na posibleng manalasa sa bansa simula sa weekend. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Habang patuloy pa ang paglinis at pagbangon mula sa pinsalang iniwan ng Bagyong Tino, abala na ngayon ang maraming lokal na pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng bansa sa paghahanda bago pa man pumasok ang Bagyong Uwan na inaasahang mananalasa sa malaking bahagi ng bansa. Sa Batanes, bagamat sanay na sa malalakas na bagyo, maagang naganda ang mga Ivatan. Tinalian na nila ang mga bubong, isinara ang mga bintana at tiniyak na matibay ang kanilang mga tahanan laban sa posibleng malalakas na hangin. Sa Legazpi City, nagsasagawa na ng clearing operations ang lokal na pamahalaan. Pinutol ang mga sanga ng punong maaaring tumumba habang nililinis ang mga kanal upang hindi na maipon ang tubig ulan. Ganito rin ang sitwasyon sa Lemery kung saan sinimulan na ang paglilinis ng mga kanal at pagtanggal ng mga putik sa Sabo Dam para maiwasan ang pagbaha. Sa Gigmoto, Catanduanes, maagang nagbibilad ng palay ang mga magsasaka bago pa man dumating ang ulan. Inaayos din nila ang mga bubong at pader ng kanilang bahay para maprotektahan ang kanilang mga pamilya. Kasabay nito ang palagiang paalala ng mga otoridad sa publiko na manatiling nakatutok sa balita para sa update sa galaw ng bagyo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi ng bansa dahil sa bagyo na may international name na Phung Wong o tatawaging Bagyong Uwan kapag pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, patuloy na lalakas ang bagyo at posibleng maabot ang Super Typhoon category bago maglandfall sa Isabela o Aurora o sa iba pang lugar sa silangang bahagi ng Luzon. Ang iba pang detalye hatid ni Chris Perez, Assistant Weather Services Chief ng DOST PAGASA. So sa latest satellite image, makikita po natin na yung bagyong si Phung Wong or tatawagin nating Uwan kapag sa mga oras na ito inaasa natin sa pagpasok sa PAR ay nasa labas pa rin po at napakalayo pa, wala pang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Now, simula ngayong gabi hanggang bukas, asahan pa rin natin generally mainit at malinsangan ang magiging lagay ng panahon sa nakararaming bahagi ng ating bansa. Maliban na lamang sa ilang isolated rain showers or thunderstorms, lalong-lalo sa mga lalawigan sa silangang bahagi ng Luzon at ng Visayas. Samantala, ang bagyong si Uwan, international name na Phung Wong, ay tinatayang nasa layong 1,175 kilometers ang layo silangan ng Eastern Visayas. So taglay ni Uwan ang lakas ng hangin na umabot hanggang 110 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso ng hangin ay abot hanggang sa 135 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito sa direksyong pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. So gaya nga ng binanggit natin, wala pang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa ang severe tropical storm na si Uwan. Subalit, dahil nga yung inasa nating paglapit ay minarapat nating mag-issue ng tropical cyclone bulletin sapagkat sa ating forecast track, makikita po natin na inaasang posibleng pumasok ng area of responsibility si Uwan sa pagitan ng mamayang hating gabi hanggang bukas ng madaling araw, no? At bukas naman ng madaling araw, tinatayang nasa layong 910 kilometers silangan na ito ng Eastern Visayas. Bukas naman ng hapon, Sabado, inaasahan na itong nasa may bandang 650 kilometers east ng Katarman, Northern Samar. So ito po. At posibleng bukas ay maging ganap na typhoon category na po itong si Uwan. At makikita na naman natin, sa susunod na 36 hours, iyon po ay linggo ng madaling araw, posibleng umabot na ito sa super typhoon category sa layong 305 kilometers silangan ng Birac, Catanduanes. Ngayon, gaya nga ng binanggit ko, malayo pa, nagbigay na tayo ng babala, sapagkat pagdating ng 36 hours, posible na pong maramdaman ang epekto nito sa ilang bahagi ng Luzon at ng Visayas. At makikita nga natin sa darating na linggo ng hapon ay halos malapit na ito dito sa silangang bahagi ng Central Luzon, Central and Southern Luzon. At posibleng sa pagitan ng linggo ng gabi hanggang Lunes ng madaling araw ay tumama ito dito sa Isabela, Aurora area. At sa darating naman na Lunes ng hapon, nakalagpas na ng landmass ng ating bansa. And then sa darating naman na Martes ng hapon or Miyerkules ng hapon ay nandito na siya sa may bandang 295 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. So kung titingnan po natin in terms of intensity, hindi na talaga natin may sasantabi yung posibilidad na mag-develop ito, mag-intensify further into a super typhoon bago pa mag-landfall sa ating bansa. Kaya yun nga yung babala natin. Tingnan natin yung forecast track, tingnan natin yung area of probability. So anong lugar yung mga dapat maghanda sa possible landfall? Kung titingnan natin yung center track, ito pong Aurora, Isabela, Aurora area. Pero yung sakop ng area of probability, posibleng, is either mas maging maagang landfall somewhere over the Bicol region, or dito sa may bandang Quezon area, or up to the Isabela, Tugigaraw area. So dapat in terms of landfall, hindi lamang itong Isabela, Aurora area ang maghanda, kundi itong mga lalawigan sa silangang bahagi po ng Luzon, kailangan maging handa for possible landfall. Now, ang bagyo po hindi isang tuldok lamang sa mapa. Ang pinag-uusapan natin dito sa forecast track ay yung tinatayang pagkilos ng sentro. Pero malawak po ang bagyo, no? Makikita natin dito sa ating forecast track na ang lawak ng bagyo ay nag-e-extend ng almost 500 to 700 kilometers mula sa sentro nito. So kung ang bagyo natin, just in case, kumilos at tumama dito sa may bandang
Isabela, Aurora area, dahil sa lawak ng bagyo, posibleng may nakararaming bahagi ng Southern Luzon ay meron din pong wind signal. Iyan ang rason kung bakit mayroon tayong nakataas na wind signal na sa mga oras ito. Subalit, paalala, no, ang wind signal number 1, sa unang pagkakataon na itinaas sa inyong lugar, ang ibig sabihin po, meron pa tayong 36 hours bago natin tuluyang maranasan ang lakas na hangin na mula 39 hanggang 61 kilometers per hour sa ating lugar. So ulitin ko, yung lead time, 36 hours pa. At kanina pinakita natin sa ating mapa, sa ating forecast track ng 36-hour position ng bagyong si Uwan, possibly offshore pa rin. That is Sunday ng madaling araw. So, posible na Sabado ng pahating gabi hanggang Sunday ng madaling araw pa maranasan yung actual na lakas ng hangin dito nga sa lalawigan na southeastern portion ng Quezon. Dito sa eastern portion ng Romblon, Camarines Norte at Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, sa Masbate, Northern at saka Eastern Samar, sa Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, ganun din sa Northern at saka Central portion ng Cebu kasamang Bantayan at Camotes Island, Northeastern portion ng Bohol, Northern portion ng Negros Occidental, Northeastern portion ng Capiz, Northeastern portion ng Iloilo, Dinagat Island at Surigao del Norte. So ulitin po natin, no? Hindi po dahil nagtaas na tayo ng wind signal number 1 sa mga nabagit na lalawigan, ay agad-agad dapat may mararamdaman na tayong epekto. 36 hours pa po ang lead time or palugit at sa forecast track natin, ang tinataya nating 36 hours simula alas 2 ng hapon ngayon ay sa alas 2 pa po ng madaling araw ng linggo, yung possible epekto. Pero maaaring magbago yan, maaaring kung magiging mabilis ang pagkilos, then likely, posible tayong magkaroon pa ng mas matataas na wind signal sa mga susunod nating issuance ng Tropical Cyclone Bulletin. At posibleng, mas lumawak din yung mga lugar na magkakaroon ng wind signal sa susunod nating mga issuance. Ngayon, ang mga lugar na may wind signal number 1, kapag naramdaman nyo po in the next 36 hours, usually, ang hangin dyan katamtaman hanggang sa malakas. Occasionally, ang mga karagatan magiging maalon. Pero habang papalapit ang bagyo, asahan natin na mas titindi ang magiging lagay ng panahon. Mas magiging unfavorable or magiging masungit ang panahon sa inyong lugar. In terms of mga pagbugso ng hangin, dahil sa lawak ng bagyong si Uwan, ay posible rin pong makaranas ng mga pagbugso ng hangin sa mga lugar na nasa labas ng wind signal. Ito po yung mga lugar ng Palawan, Visayas at Mindanao, simula po sa Sabado hanggang sa Linggo. In terms of pag-ulan naman, simula ngayong gabi hanggang bukas ng umaga, wala naman tayong inaasahan na significant amount of rains. Subalit simula bukas ng hapon hanggang sa Linggo ng hapon, pansinin natin yung paglawak ng mga lugar na may matataas na pag-ulan. No? Kanina yung tiningnan natin color coding ay wind signal patungkol sa lakas ng hangin. Ngayon naman po yung posibleng dami ng ulan ang color coding natin. Bukas ng hapon hanggang Linggo ng hapon, more than 200 millimeters of rain, Camarines, Sur, Albay, Catanduanes. And then 100 to 200 millimeters of rain sa areas na naka-highlight ng orange. Simula po yung Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, dito sa Quezon, Camarines Norte, sa Sorsogon, Masbate, Samar provinces. And then 50 to 100 millimeters of rain naman sa mga lugar na naka-highlight ng yellow. That is sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Laguna, Marinduque, Romblon, at itong Leyte at yung Biliran. So ito pong pinakikita natin pag-ulan, simula pa po, posibleng mangyari yan, simula pa po bukas ng hapon hanggang sa darating na Linggo ng hapon. Kaya generally, sinabi ko nga kanina, nabanggit natin simula ngayong gabi hanggang bukas ng umaga sa generally fair weather tayo, maliban na lang sa mga isolated thunderstorm. Ngayon, simula naman ang Linggo ng hapon hanggang Lunes ng hapon, makikita natin dun sa forecast track na inaasahan nga nating tatawid na during this period yung bagyong si Uwan sa pagitan ng Northern Central Luzon area. Kaya yung pinakamaraming pag-ulan, more than 200 millimeters of rain, inaasahan po natin sa Northern Luzon at sa lalawigan ng Aurora at Nueva Ecija. So pag sinabi natin Northern Luzon, the Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, and then ilang lalawigan nga sa Central Luzon. Samantala, yung areas na naka-highlight ng orange, 100 to 200 millimeters of rain, yan po yung lalawigan. Natitirang bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, ilang bahagi po ng Calabarzon.
generally. And then itong lalawigan ng Occidental Mindoro at yung 50 to 100 millimeters of rain naman dito sa Camarines provinces, dito sa Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, and Antique. Simula po yan linggo ng hapon hanggang Lunes ng hapon, no? So ang ating naman pong rainfall outlook nagpapakita ng mga dami ng pag-ulan. And normally yung pinakamalapit sa sentro ng bagyo, yun po yung inaasa nating mas madaming pag-ulan. Kung kaya't balikan natin yung kanina, linggo ng afternoon, offshore pa yung bagyo, pero ang pinakamalapit likely lang bahagi ng Bicol region. At simula linggo ng hapon hanggang Lunes ng hapon, yung inaasang pagtawid sa northern or central Luzon area, kaya't nandito yung concentration ng maraming pag-ulan. Ngayon yung mga pag-ulan, muli paalala namin, pwede pa rin magdulot ng mga pagbaha, lalong-lalo na sa mga low-lying areas, sa mga komunidad na malapit sa gilid ng ilog, dahil it's either umapaw ang inyong ilog, patuloy na tumaas ang level ng pag-ulan dahil sa ng tubig dahil sa continuous na pag-ulan, or maaaring yung makaratig lalawigan, nakakaranas sa pag-ulan, tumaas yung level ng ilog at yung outflow ay papunta sa inyong lugar. Pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok. Yan po yung mga ilang possible effects ng mga malalakas sa pag-ulan sa inyong lugar. Kaya ngayon pa lamang po, pinapayo na natin yung mga kababayan natin sa Luzon, general sa Luzon at ilang bahagi nga ng Eastern Visayas na magsimula na pong makipag-ugnayan sa kanilang local government, local DR officials para sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Bagyo na halos kasing laki ng Pilipinas. Opo, paparating na ang bagyong Uwan. Isa sa pinakamalakas sa bagyo ngayong taon. Pero naalala nyo ba ang bagyong Yolanda? November din yon, 2013. Pareho sila ng panahon at parehong may potensyal na magdulot ng malaking pinsala sa ating bansa. Pero bakit kaya ganitong kalaki ang bagyong Uwan? Alamin po natin. Ayon sa mga meteorologists, ang mga super typhoon tulad ni Uwan ay nabubuo kapag mainit ang temperatura ng dagat. Karaniwan higit 26.5 degrees Celsius. Mas mainit na tubig, mas maraming singaw, mas maraming enerhiya. Habang umiikot ang bagyo, ginagamit nito ang init ng dagat bilang fuel, kaya lalo itong lumalakas. Ang hangin sa paligid, tinatawag na outflow, ay naglalabas ng enerhiya pataas at palabas na parang engine na patuloy na pinapaikot ng init at moisture. Kung walang sapat na wind shear o wind disruption sa itaas, nabibigyan ng bagyo ng perfect na kondisyon para lumaki at lumakas. Ayon sa datos ng Joint Typhoon Warning Center at Pag-asa, ang mga bagyo sa Western Pacific ang madalas na pinakamatindi sa buong mundo. Dahil dito matatagpuan ang pinakamainit na karagatan sa planeta, ang Philippine Sea at Pacific Warm Pool. Kapag sabay-sabay ang tamang kondisyon, mainit na tubig, mataas na humidity at mababang hangin sa itaas, nabubuo ang mga giant typhoons na halos kasing lawak ng isang bansa. Sa madaling sabi, hindi aksidente ang laki ni Uwan. Ito ay resulta ng natural na enerhiya ng karagatan na pinapalakas ng klima. Ang mga bagyo tulad ni Uwan ay paalala kung gaano kalakas ang kalikasan. Ngunit paalala rin na tayo dapat ay maging alerto at maging handa. Magtulungan, makinig sa balita at hintayin ang opisyal na update mula sa Pag-asa bago kumilos. Stay alert at stay safe. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong na karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan 22:10 na nagsasabi, "Itaboy mo ang manglilibak at ang pagtatalo ay maalis. Oo, ang pagkakaalit at pagduwahagi ay matitigil." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita.
At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.